mga ares natin at mga kalala natin. Medyo matumal ang biyahe natin, no? Kasi holiday. Dahil sa holiday walang masyadong pumasok na booking sa ating app, no? Sa Ilala. Siyempre karamihan naka day off. Yung mga magpapalalamog sila na mismo ang nag-asikaso, parang ganon. Kasi wala na mismong gagawin at wala silang pasok, so sila na mag-deliver o mag-ano sa mga ano. Kaya medyo normal naman na itong ganitong eksena, no? Kaya kapag may dumating na booking, sige, swipe na lang, basta swipe na lang, kahit hindi na tignan maigi, basta makakuha ng booking, swipe na lang yan. Yung talagang paunahan kapag ganitong mga holiday. Saka bukod sa holiday, may mga may 40%, no? 40% increase sa aming mga riders. Yun nga pala, tanong ko lang, no? May nakakalamuha pala ako kaninang customer. Ito deliver natin ngayon. Utusan niya ako kasi pagdating sa deliver ay sa drop off ay yung bayad ng drop off sa pick up, ibibigay sa akin yung bayad ng drop off, tapos ipapakasin ko raw sa mga store, gano'n, di ba? Tapos pinaliwanagan ko naman si customer, si pick up, na kapag ganyan po sir, may po tayo dyan, may ad po tayo dyan. Oo, sabi ko, ang sabi niya naman, mayroon naman daw sa mga riders na gano'n, na marami na raw sa naging riders na nakuha, pero first time niya lang akong na-meet na ganito, na nanghihingi ng queenie, sabi niya. Oo, kasi nga diba, kung ibabasihan natin nga sa Lalamove app, may queuing, may abono plus 50, tapos may queuing na nakalagay doon. Sa mga customer natin hindi nakakaalam, no, legal po yan sa aming mga riders na maningil sa inyo, dahil kami po ay inyong utusan, na kami ay pick up to drop off lang po, hindi po kami utusan. Bali kapag may queuing po, may plus na po yan. Kaya sana sa mga customer natin na hindi nakakaunawa dyan, no, pinapaintindi ko na po sa inyo itong bali pinakita ko rin naman kay customer, kasi meron din naman akong Lalamove apps na for deliver. So, pinakita ko sa kanya para mas malalo niya maunawaan yung queuing at saka yung plus 50 sa abono. Yun, so mga ka-ares natin, sa kakalala natin, sana kapag may nakasalamuha kayong ganyang customer na hindi alam yung ganyang transaction, ipaliwanag na maigi, para halimbawa na hindi kayo ma-report, diba? Mas maganda yung gano'n na hindi kayo i-report, kasi kapag gano'n, pag nagpa-additional charge ka, maaari kang i-report, diba? Maaari ka pang mabang, maaari kang ma-suspende. Kaya ang gawin natin, paunawa natin maigi bago tayo kumilos o kumuha ng akbang na parang feeling sa kanila labag, parang labag sa kanila, gano'n, diba? So depende pa rin naman sa customer yan kung mauunawaan nila yung sinasabi natin. Kung i-report nila tayo, wala na tayo magagawa doon, konsensya na nila yun, diba? Kasi tayo, mga lang tayo, delivery lang tayo, pick up to drop off. Minsan ang nangyayari pa nga, wrong pin, tapos wrong pick up, malayo pa yung pero hindi pa tayo nagpapa-charge doon dahil kahit malayo, diba? Pero tutuusin, naubos na yung oras natin doon. So dapat nauunawaan din ng mga customer, yung mga tulad namin mga riders, na wag naman puro sila report, diba? Wag naman sanang ganun, kasi kami nagtatrabaho lang kami, i-deliver namin na maayos yung mga parcel nyo, mga ID nyo, mga order nyo, diba? Sana tinutumbasan namin ng maayos na trabaho yung namin. Sana maging mabuti rin kayo sa aming mga riders, kasi bukod sa ito lang yung ibang pinagkakakitaan ng ibang riders,
kapag ni-report nyo na ban sila, mawawalan na sila ng trabaho, tinanggalan nyo na sila ng karapatan, diba? Samantalang napaka-easy lang naman yung na atid naman yung parcel nyo, diba? Lalo sa mga customer natin dyan, customer natin sa mga lalamove, no, na mahilig nagpalalamove. Sana maunawaan nyo kami. Yun lang, no, mga kares, no, sa mga customer natin, yun lang po ang nais kong sabihin. Isa lang sa mga customer natin, concern lang din kasi ako sa mga riders natin, no, sa mga kalalamove natin, kasi tagal nilang iningatan yung account nila, tapos isang report lang na pagkakamali na hindi namang makapiral, laban sila, diba? Nakakahawa, wala sila ng trabaho, tinanggalan nila sila ng trabaho ng customer dahil sa lang sa maliit na pagkakamali o dahil hindi alam ng customer yung tunay na patakaran ni Lalamove, diba? Kaya sa mga baguhan na customer dyan, no, kung sakali man na ano kayo ng katulad namin na ganyan, nangihingi o nagpapaad, nasa inyo naman yun kung gusto nyo, ayaw, kung ayaw nyo, huwag nyo kunin, huwag nyo alin, diba? Ganun lang, hindi naman po kami namimilit sa ganyan. Pero much better siguro kung magpusa na lang po kayo mag-add, para hindi naman po tayo pare-parehong nag-ano, diba? Hindi ko naman sinasabi na mukha kaming ano, no, nandun po kasi tayo sa galawan na nagsasayang kami ng oras ng gas para lang sa servisyo sa inyo na maiatid yung mga produkto nyo, diba? So unawa lang po sa bawat isa. Salamat po mga ka-ares at mga customer natin na nasugid na tumatangkilik sa Lalamove, at salamat po, ingat lagi.